Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito'y isang interview ni Corina Sanchez kay Senator Coco Pimentel. Kagabi lang to. At dito pinaliwanag ni Coco kung bakit hindi siya pumabor sa remanding or pagsauli ng impeachment case pabalik sa Kamara sa Kongreso kung saan sila yung naghain nito sa Senado. So dito ay isiniwalat ni Coco Pimentel ang mga pagkakamali ng kanyang mga kasama, especially yung Escudero 18. Para sa detalye ng balitang ito, narito si Corina Sanchez, Coco Pimentel, courtesy video sa atin ng Bilyonaryo Channel. Gabi sa inyo, Senator Pimentel. Corina, magandang gabi po. Opo, Sa lahat po ng nakikinig, magandang gabi po sa lahat. Yes, sir. Sa wakas po, nakahagila po kami ng isang senador na bumoto against the remanding of the articles of impeachment. So, ano po ang inyong basihan tungkol po sa inyong boto? Well, una sa lahat, iba ang wording doon sa resolution or order na pinasa ng aking mga kasama sa Senado. Wala yung word na remanding ha. Kaya sa media, you always report it as remanding. At pinansin ko nga yan na remanding, maybe a judicial term, pero ang ibig sabihin nun, pinapasa ng higher court sa lower court, binabalik ng higher court sa lower court yung kaso. At wala na sa higher court yung kaso. Kasi binalik niya sa lower court para ayusin mo yung proceedings mo Ano po ang tamang salita? Opo. Kaya nga, ang ginamit doon sa order mismo ay return. Return. Sabi doon, return, pero sinabayan kagad nila ng mga salitang without dismissing or terminating the case. Di ba? Parang gano'n. So, kasi dinagdag nila yung kasi iba yung konsepto naman ng return, wala naman yan sa mga, hindi naman yan judicial concept. Ang return to sender, pang post office lang po yan. Kaya nga sabi ko nga alanganin itong ginagawa natin, yung mga salitang ginagamit natin, mga panibagong konsepto ang ating ina-adapt, delikado ito. Kasi dapat sumunod na lang tayo ron sa prosesong itinakda ng konstitusyon. Ayan, so tama si Coco Pimentel. Ngayon nga lang ako nakarinig ng remanding Naririnig ko palagi ay reband. Reband ng buhok. Taga-parlor yata itong si Cayetano, di ba? Mukha ng mga bakla. Baka narinig niya rebanding at naghanap siya ng isang word na parang remanding. Malapit lang sa rebanding, di ba? Ng buhok. Return to sender ay pang post office lang, sabi ni Coco Pimentel. Hindi ito salita na pang judicial, itong salitang remand. Yan ay ordinary word lang na return. Kaya dapat hindi nga dinagdagan dahil itong mga batas sa konstitusyon ay inayos na yan ng 1987 revised constitution. Mga ano rin ang gumawa niyan, mga tinatawag luminaries, mga sikat at mga matalinong abogado, mga congressman, senador ang gumawa ng batas diyan sa konstitusyon ng 1987. Kaya dapat hindi bago-bago yan, parang Biblia yan Kaya ang Biblia kung palit-palitan mo yung mga salita doon, magkalabo-labo na, di ba? Kaya dahil sa reband yung naisip niya, buhok kasi palagi siguro to sa parlor kasi ang ang kinis-kinis ng balat nitong si Cayetano, mukhang bading yata to. Kaya remanding, ibig sabihin return to the sender, sabi ni Coco Pimentel, hindi pang judicial ang word. Kaya pangit at nagkagulo-gulo na dahil sa hindi sinusunod ang patakaran na nilatag ng mga nakaunang senador, congressman. Meron kasing rule of the court sa Senado. Yun ay nilatag nila Tito Soto pala noon. Meron ng mga batas dyan kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Ayan, so klarong-klaro. Sabi ni Pimentel. By the way, si Pimentel ay isang top-notcher ito sa bar exam Matalino talaga to si Pimentel. Mas matalino pa ito yung mga nagtalino-talinuhan diyan, katulad kay Tolentino,
Katulad kay Cayetano, nagtalino-talinuhan, di ba? Escudero. Kapag hindi ka talaga matalino, wala kang prinsipyo. Kasi nadadala ka sa sa sulsul, di ba? Lalo na kapag ipakita sa iyo yung isang kahon na pera, di ba? Isang sako na pera kapag ipakita sa iyo, isang truck, ay magbabago ang isip mo dahil hindi ka nga matalino. Ang matalinong tao ay meron talagang paninindigan yan. Magkakaiba ang smart at matalino. Yung smart na mga tao, yun yung tumatanggap ng pera. Pero yung matalino, wala sa kanila ang pera. Sa mga matalino ay prinsipyo, katulad ni Coco. Alright, balik tayo sa balita courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Very simple. Pagka more than 1/3 ng House membership ang nag-file ng impeachment, pwede nang tawag doon direct filing sa Senado. Ano ang gagawin ng Senado? Sabi doon, isunod agad ang paglilitis. Yun, that's it. Dapat hindi na kami mag-imbento ng ayaw namin ng dismissal, ayaw namin ng remand, nag-imbento kami ng return. Okay. Hindi na tama yun. Ano po, malinaw po ba sa inyo, Senador, kung ano po ang basihan kung bakit nire-return yung impeachment resolution? Well, una sa lahat, hindi nga ako bumoto pabor dyan. Kaya kung pagdating sa kung paano nila inintindi, paano nila pagkaintindi ng kanilang resolution, pakitanong doon sa 18 na bumoto pabor dyan. Pero ang aking nakikita, no, binabasa ko lang yung mga salitang nandun, gusto lang ng Senado ng impormasyon. We just want information from the House. Hindi naman kailangan i-return pa yan para lang magtanong sa House. Pwede na sana yan, yung katulad doon sinadjust ko nung debate na pwede na sana yan na nag-issue kami ng advisory or order sa House of Representatives Panel of Prosecutors. Ganito lang pagkasabi namin na pag-file ninyo ng reply ninyo, pagsasagutin na ninyo yung answer ng Vice Presidente, in addition sa sagot ninyo sa kanyang answer, pakisagot itong mga tanong namin sa inyo. Tanong ng mga huwis. Ano yung tanong? Number 1, kayo ba ay sinundan ba ninyo ang konstitusyon nung nag-direct filing kayo sa amin? Ano ba nangyari doon sa 3 na unang impeachment complaints? Yun sana. And then yung pangalawa kasi, yung second paragraph doon sa resolution, medyo malabo yung kasi ang kausap ng Senado doon, hindi pa pinapanganak. Ang kausap ng Senado doon, yung 20th Congress House of Representatives. Napakadali namang malaman yun eh. Pagdating ng tamang panahon, ang House of Representatives ng 20th Congress, magpapadala lang yan sila sa Senado ng panibagong pangalan ng kanilang mga prosecutor. Ibig sabihin nun, kung nagpadala sila ng pangalan ng kanilang panibagong prosecutor, ibig sabihin nun, interesado pa sila sa kaso. Ayan, so ayan, meron naman palang ganyan na kasi papalitan na yung 19th Congress eh. Yung mga ngayon, prosecution ngayon, pwedeng papalitan yan sa 20th Congress. Kaya automatic naman pala na magpapadala ng notice dyan sa Senado ang 20th Congress na interesado pa sila na ipagpatuloy ang impeachment case. At lalo na sabi ni Luestro, Congressman Luestro, na bakit ibalik nila yung impeachment complaint na 7, di ba? 7 impeachment complaint, 7 articles of impeachment. Bakit ibalik nila? Meron kaming kopya niyan, marami kaming duplicate niyan. Bakit ibalik yan ay verified, yan ay klinaro, tiningnan muna ng mabuti, ini-screen ng mabuti bago ipasa. Kasi naman mga attorney yan yung nasa Congress, maraming attorney diyan. Kaya sumusunod sila sa mga rules ang Congress. Ngayon pagdating sa Senado ay sinasabi na review nyo muna, parang hindi klaro. Baka yung mata ni Escudero ang hindi klaro, saka yung mata ni Tolentino. Ito lang mga kababayan. Kung ako ang ako ang gagawa ng konstitusyon ay baguhin yan. Baguhin yan. Sabihin natin ngayong taon na ito, 2025 Revised New Constitution of the Philippines. Ang unang ko diyan na mga batas, idagdag ko ay hindi pwedeng maging congressman at maging senador ang hindi nag-aaral ng abogasiya.
ang hindi nag-aaral ng konstitusyon, ng batas. Kasi yan ang mahirap sa walang alam sa batas eh. Katulad ni Bato, motion ng motion, di ba? Nag-aala attorney, kaya tinatawag na baturni si Bato, baturni. Baturni, Bato. Nagdunong-dunungan eh. Baka nga walang units to sa political science eh. Kaya yan ang dapat. Sa Comelec din, gagawa din ng batas na hindi pwedeng magkandidato sa Kongreso. Kasi mga mambabatas yan eh. Okay lang sa mga mayor, di ba? Mga barangay captain, yung mga councilor, city councilor, okay lang kung hindi mambabatas, hindi abogado. Dito sa Congress, gagawa ka ng bill eh. Gagawa ka ng batas. Kaya dapat, ang senador at Congress ay mga abogado lahat yan. Ang daming artista dyan eh. Lito Lapid, alias Leon Guerrero, anong ginagawa dyan, di ba? Kasama yata yan sa Pugo. Sino pa dyan? Bato, Bongo, Ramon Revilla, alias Pugi, di ba? At marami pa dyan na hindi attorney, nag-attorneyhan lang. Itong mga estrada dyan, sila Irisito, mga attorney ba dyan? Hindi yata. Kaya nasasayang ang pera natin. Ang gumagawa ng batas, hindi nag-aaral ng batas. Kaya napakahirap niyan. Napakahirap ng mga congressman, mambabatas yan, Senado, mambabatas, gumagawa ng batas na hindi nila alam ang konstitusyon, hindi nila alam ang batas dahil hindi nga sila abogado. Kaya maraming dapat baguhin ng konstitusyon na hindi na pwedeng maging congressman ang hindi mga abogado. Kaya nangyayari ng ganito eh. Dahil mayroon ngang abogado diyan, katulad kay Tolentino, parang hindi naman abogado. Kaya kailangan talaga ng abogado lahat diyan para marunong. Yun lang, marami namang kung hindi ka abogado, di mag-aral ka ng abogasiya, wala namang age limit diyan. Kung gusto talaga ng isang tao na magiging congressman, mag-aral ng abogasiya. Dapat yan. Dapat yan ay talagang isa sa requirement bago makakandidato pagka senador at pagka congressman. Alright, balik tayo sa ating balita courtesy ng Bilyonaryo Channel. Yun, Opo. hindi na kailangan itanong yun. Pero ang nangyari, ginamit nyo na dahilan para gumawa ng order para makapagtanong ang Senado sa isang kapulungan na hindi pa pinapanganak. Ang tawag po sa 18 na bumoto po para sa pagbabalik ng impeachment resolution sa mababang kapulungan ay mga traidor. 18 traitors ang tawag po ni Ginoong Christian Monsod, kung hindi po ako nagkakamali, one of the constitutionalists. Ano po ang inyong opinion doon o reaksyon? Well, hindi. Irerespetuhin ko yung freedom of speech ni dating Comelec Chairman Christian Monsod. That is his freedom of speech. Pero may mga bagay-bagay talaga na hindi tayo nagkakaintindihan o hindi tayo sang-ayon sa opinion ng ibang tao. Basta ako lang, ang gusto ko sabihin, medyo malaking pagkakamali itong pagboto nila dun sa nung 18 doon sa resolution. Kasi nga, number 1, unconstitutional. Number 2, gumagamit ng salitang hindi pang kaso, hindi pang judicial decision. And then number 3, ang mga ginamit na mga salita ay pwedeng bigyan ng ibang interpretasyon, ibang kahulugan. Kaya lalong baka posible pampagulo sa kaso. Imbis na simple lang yung rota, paikot-ikot na ngayon, magdedebate na tayo, ano bang ibig nyo sabihin ng return na yan? Correct. So, bakit pa? And then, ang number 4, kung yun lang pala ang gusto natin ay impormasyon lamang, napakasimpleng makuha yun. Magtanong lang tayo. Sunod na lang tayo sa anuman yung sinabi ng konstitusyon at kung anuman yung rules nung panahon na final yung impeachment case, sunod na tayo doon sa rules na yun. Alright, so ito nga yung sinabi ko na dapat nag-aaral ng kahit hindi pumasa sa kahit hindi pumasa sa bar exam, basta nakumpleto niya yung
4 na taon sa law, sa abogasiya, kahit na hindi pa pasa sa bar exam, at least may alam siya about sa konstitusyon, about sa mga articles sa ating konstitusyon, ang mga batas. Kaya hindi nagkaintindihan diyan, katulad kay Bato, di ba? Hindi nagbabasa ng konstitusyon. Mas matalino pa yata si Manny Pacquiao. Marami pa diyan, lalo na si Bad Boy Robin Ood Padilla, di ba? Anong ginagawa ni Robin? Nagpapansin sa kamera. Kunwari nag-away-away sila ni Villanueva. Itong si Villanueva ay may scam din yan sa kanyang sa kanyang relihiyon, di ba? Pastor yan eh. Hindi naman mukhang pastor. Yun pala ay drama lang yung kanilang away-away ni Villanueva para mapokus sa kanila yung kamera. At least natamaan ng kamera si Robin Ood. Di ba? Ay walang kwentang yan. Naka-green, no? Talaga siya, parang bakit naka-green siya? Lahat diyan nakapula eh. So ibig sabihin talagang bad boy siya. Ang green ay kulay yan ni BP Sara ng mga DDS. Kaya yan ay dapat pagbawalan yan si Robin diyan na nakasuot ng green eh. Saan na ba yun? Ay ayun naka-green. Bakit siya lang yung naka-green? Green Goblin ba yan? Green Goblin? Anong tawag diyan? Green Lantern? Kasi isa na rin siya sa diyan, judge na rin siya diyan eh. So dapat yung kulay green na suot niya ay sapawan niya ng robe na kulay pula kasi kasama siya sa na ito, sa impeachment. Napakawalang hiya, wala talagang alam tong si Robin Ood, no? Ayan naka-green lang doon, papugi-pugi lang. Aksaya, okay lang kung nakaupo diyan na walang sweldo yan. Yung sinisweldo diyan ay taxes natin eh. Kasama ng tax ko diyan. Di ba? Tax ko ay around nasa almost 4,000 a month. Hindi lang. Kasi sa YouTube may tax din ako eh. Sa YouTube nasa $200 ang tax ko diyan a month. Plus tax sa trabaho ko another mga 6,000 pala ang buwan-buwan na naiabuloy ko diyan sa mga senador na yan. Grabe, kaya walang kakwenta-kwenta. Ito, Bong Revilla, papugi-pugi lang din eh. Sino pa ba dyan walang mga kwenta dyan, di ba? Ay nako, si Idol Rapi Tulfo, ang galing-galing sa kanyang Rapi Tulfo in action pagdating sa Senado, tamimi. Ay nako, kaya kailangan talaga lahat dyan mambabatas para walang para alam lahat nila ang batas. Hindi nagkaintindihan kasi hindi mga abogado ang karamihan dyan. Kalahati sa Senado, hindi abogado. Kaya nagkaganon. Yan kasi ay, kaya nga tinatawag na batasan pambansa eh. Di ba? Diyan ginagawa ang mga batas eh. Sa lower house to upper house, sila yung gumagawa ng batas, ng mga bill. Pero hindi mga attorney. Paano ka magagawa ng bill kung hindi ka attorney, di ba? Hindi mo nga alam ang batas eh. Kaya yun ang mahirap. Kaya kayo dyan, mga nagplanong magsenador at magkongressman, mag-aral muna kayo ng abogasiya kahit na hindi kayo papasa sa bar exam, hindi kayo papasa, wala kayong titulo na attorney, at least natapos nyo ang 4 na taon sa abogasiya. At least meron kayong alam sa mga artikulo sa konstitusyon natin, di ba? Di ba mga dyan, mga inspiring congressman, yan ang gawin nyo. O kaya i-master nyo yung i-master nyo ang konstitusyon, magpa-tutor kayo para marami kayong alam. Pero mas maganda na yung pumasa talaga sa bar exam para kompletong attorney, di ba? O tituladong attorney. Hindi ka pagtatawanan sa Congress at Senado kung ikaw ay isang attorney, di ba? Katulad kay Luke Espiritu, attorney. Di ba, rirespetuhin ka si Chel Diokno, attorney. Rirespetuhin ka kapag attorney ka kasi mambabatas. Alright, so yan lang ang ating reaksyon ngayon mga kababayan, mga ka-Golden Boy, tungkol sa nangyari sa nakaraang linggo na pagbasura, remanding daw, out from the word reband sa parlor. Nagpapariband yata itong si Cayetano eh.
At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel, mga ka-Golden Boy. At sa aking mga followers, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.